Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-18 kabanata ng Gawa. Basahin natin ang pagpunta ni Pablo sa Korinto. Pagkatapos noon, umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Korinto. Nakilala niya roon si Aquila na isang Hudyo na taga Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos si Emperador Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawang ito sa kanilang bahay. Pareho silang manggagawa ng tolda, kaya nakitira na siya sa kanila at nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, pumupunta si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo para makipagdiskusyon. Dahil gusto niyang sumampalataya ang mga Hudyo at mga Griego kay Kristo. Sa Korinto nakilala ni Pablo ang mag-asawang Aquila at Priscilla. Sa ating nabasa, di mo ba napapansin na kailangang maghanap ng trabaho si Pablo para tustusan ang kanyang mga pangangailangan kahit pa ang kanyang layunin ay ipamahagi ang magandang balita? Nakituloy siya sa mag-asawa na katulad niyang tagagawa ng tolda. Tingnan ulit natin ang mapa para maintindihan natin ang kanilang paglalakbay. Sundin ulit natin ang asul na linya. Mula sa Athens, tumungo sina Pablo sa Korinto. Dito na nila nakilala si Aquila na taga Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Sila ay parehong nanggaling sa Italia. Basahin natin. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, ginamit ni Pablo ang buong panahon niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinatunayan niya sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Pero kinontra nila si Pablo at pinagsabihan ng masama. Kaya ipinagpag ni Pablo ang alikabok sa kanyang damit bilang babala laban sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung parurusahan kayo ng Diyos. Wala na akong pananagutan sa inyo. Simula ngayon, sa mga hindi Hudyo na ako mangangaral." Kaya iniwan niya ang mga Hudyo at doon siya nakituloy sa bahay ni Titius Justus. Ang taong ito ay hindi Hudyo pero sumasamba sa Diyos. Ang bahay niya ay nasa tabi mismo ng sambahan ng mga Hudyo. Si Crispus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo at ang kanyang pamilya ay sumampalataya rin sa Panginoong Hesus. At marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Hindi tinatanggap ng mga taga-Korinto ang magandang balita at alinsunod sa turo ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Kapag di sila tinanggap sa isang lugar, iwanan nila ang lugar na yon at tumuloy sa susunod na bayan. Ganito nga ang ginawa ni Pablo sa Korinto. Kaya nagbalak siyang lisanin ang lugar na yon sa lalong madaling panahon. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, malamang ay mayroon tayong mga mahal sa buhay na ating binibigyan ng magandang balita. Kung nakikinig sila, purihin ang Diyos Ama na nagpapakita ng habag sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit kadalasan, sila ay hindi nakikinig sa atin. At dahil sa katigasan ng ulo, kahit na taon na ang binibilang sa ating paggagabay, hindi talaga sila naniniwala. Ano naman ang dapat nating gawin sa mga taong ganito? Ang karamihan ay patuloy ang pagtuturo sa kadahilanang sadyang mahal natin sila at gusto nating sila ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya naman pinagtsatsagaan nating ipakilala si Jesus sa kanila. Sigurado ako na ipinanalangin din nila na mabuksan ang kanilang puso at isipan
nang makilala nila si Jesus. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa pagdarasal at pagtuturo ng magandang balita sa ating mga mahal sa buhay. Totoong minsan ay nakakaubos ng pasensya, ngunit kung tutuusin natin, ang ating pinag-uusapan ay ang kanilang kaluluwa. Tandaan lamang natin na bukod tanging Diyos Ama lamang ang nagbubukas ng puso at isipan ng tao para maniwala kay Jesus. Ganun ang nangyari sa atin noon bago tayo naniwala, at ating ipanalangin na ganun din ang mangyayari sa ating mga mahal sa buhay. Kung ganito naman ang ating pagtsatsaga sa ating mga mahal sa buhay, ganito rin ba ang ating pagtsatsaga sa iba? Ganito rin ba ang ating pagtingin sa ating mga kaaway? Ano nga ba ang tamang gawin? Kasalanan bang tumigil na tayo kung minsan ay di tayo pinakinggan? Hanggang kailan o ilang beses ba tayong dapat sumubok na magbigay ng magandang balita? At kung di sila maniwala, tama bang ipilit natin sa kanila ang paniniwala? Sino naman ang makakapagsabi ng kasagutan sa mga tanong na ito? Sa kaduluduluhan, kung tama man ang ating ginagawa sa pagkakataong ganito, ay iiwan na lang natin sa Diyos. Nawa ay hatulan tayo ng tama kung ang ating pamamalita ay nanggagaling sa pusong nagmamahal sa ating kapwa. Labas dito, ika nga ni Pablo, wala na siyang pananagutan sa mga taong hindi tinatanggap ang kanyang pamamalita. Basahin natin ang sinabi ni Jesus sa 10 kabanata ng Juan. Ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Sa sinabi ni Jesus dito, ang kanyang mga tupa ay makakakilala sa kanya. Kaya naman kung di pa nakakakilala ang kausap nating tao, maaari nating isipin na di pa lamang tama ang panahon para sa kanila. Panghawakan natin ang pag-asang sila nga ay mga tupa ni Jesus na kailangang manumbalik lamang. Ipanalangin natin na sila ay katulad lamang natin na ligaw na tupa na nagnanais bumalik kay Jesus. Sa aking pag-aaral, ni minsan ay di ko nabasa na namilit si Jesus na maniwala kanino man. Hindi siya nagtagal sa isang lugar para lamang maniwala ang mga tao. Ang pamamahagi ng magandang balita ay hindi sa pilitan. At kung pipilitin natin ang sino man, mga mahal sa buhay o hindi, mga kaaway man o kaibigan, di ito magiging matibay pagdating ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Sa aking karanasan, totoo namang dapat ipamalita ang magandang balita. Sa abot ng aking makakaya, sinusubukan kong maging ilaw at asin sa mga tao sa paligid ko. Kung di nila pakinggan ang aking pananalita, nawa ay maipakita ko naman ang tamang pamumuhay ng isang tagasunod. Sa araw ng paghahatol, di natin masasabi na sumunod ako dahil napilitan lamang ako. Hindi ganito ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos. Pag-isipan natin ito, kapatid. Basahin natin.
Isang gabi, nagpakita ang Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain at sinabi, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang pangangaral at huwag kang titigil. Dahil kasama mo ako. Marami akong tagasunod sa lungsod na ito, kaya walang mangangahas na manakit sa iyo." Kaya nanatili si Pablo sa Korinto sa loob ng 1.5 taon at itinuro niya sa mga tao ang salita ng Diyos. Matatanong natin dito kung bakit hindi pinaalis ng Panginoon si Pablo sa Korinto. Gayong di naman siya tinanggap doon. At makikita natin dito ang pagsasabuhay ng talinghaga ng nawawalang tupa. Binanggit dito na maraming tagasunod sa Korinto at lahat sila ay dapat mabautismuhan ng tubig at ng banal na espiritu. Kung iiwanan ni Pablo ang bayan ng Korinto, paano nila matatanggap ang banal na espiritu? Tayong mga tagasunod ang kanyang mga kinakasangkapan para sa mabubuting gawa sa mundo. Alam nating marami tayong dadaan ng pagsubok at paghihirap kung tayo ay maninilbihan. Ngunit lagi nang natin tandaan ang sinabi ni Jesus, na walang aliping masigit pa sa kanyang amo. Kung si Jesus na anak ng Diyos ay pinagsilbihan ng lahat ng tao, ganun din ang dapat nating gawin bilang mga tagasunod niya. At makakaasa tayo na kung ano ang kailangan natin upang magampanan ang kanyang kalooban, ay ibibigay din sa atin ng Diyos. Hindi malayo sa kaisipan ni Pablo at ng mga tagasunod ang panganib na kanilang hinaharap. Sa lahat ng bayang kanilang tinuruan ay mayroong pagtatangka sa kanilang mga buhay. Ngunit binigyan sila ng proteksyon sa kanilang mga kaaway mula sa kamay ng Panginoon. 1.5 taon ang pananatili ni Pablo sa Korinto at may 2 aklat sa Bagong Tipan ang paukol sa iglesyang itinatag doon. Basahin natin. Pero nang si Galyo na ang gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo laban kay Pablo. Hinuli nila siya at dinala kay Galyo para akusahan. Sinabi nila, hinihikayat ng lalaking ito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa paraan na labag sa ating kautusan. Magsasalita na sana si Pablo, pero nagsalita si Galyo sa mga Hudyo. Kung ang kasong ito na dinala ninyo sa akin ay tungkol sa isang krimen o mabigat na kasalanan, makikinig ako sa inyo. Pero tungkol lang ito sa mga salita, mga pangalan, at sa inyong kautusan. Kayo na ang bahala riyan. Ayaw kong humatol sa ganyang mga bagay. At pinalabas niya sila sa korte. Pagkatapos, hinuli ng mga Griego si Sostenes na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo at ginulpi nila roon mismo sa labas ng korte. Pero hindi ito pinansin ni Galyo. Kung si Galyo na isang gobernador ay inaalala lamang ang mga bagay na patukoy sa Roma, ganoon din tayo dapat bilang tagasunod ni Jesus na alalahanin lamang ang mga bagay na ukol kay Jesus. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, gayahin natin ang halimbawa ni Galyo. Alalahanin lamang natin ang mga bagay paukol sa pagiging Kristiyano. Huwag na nating bigyan pansin ang mga bagay na salungat sa pagsunod kay Hesukristo. Sa mundo ngayon, napakaraming bagay ang kukuha ng ating oras, ng ating atensyon. Mga bagay na wala namang halaga sa kaharian ng Diyos. Pagsunod sa politika, sa mga artista, sa paborito nating sports, sa mga kaalaman ng kasaysayan, filosofiya, mga libangan tulad ng computer games, pagchichismis at iba pa. Lahat ng ito ay kumakain ng mahabang oras sa ating buhay.
Kung ang mga ito ay nangingibabaw sa ating pagiging Kristiyano, sa mga mabubuting gawa, at sa paninilbihan sa ating kapwa, kailangan nating pag-isipan kung tama ang ating pamumuhay. Basahin natin. Ang pagbalik ni Pablo sa Antioch na sakop ng Syria. Nanatili pa si Pablo ng ilang araw sa Corinto. Pagkatapos, nagpaalam siya sa mga kapatid at pumunta sa Cencrea, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Nagpagupit siya roon ng buhok dahil natupad na niya ang isa niyang panata sa Diyos. Mula sa Cencrea, bumiyahe sila papuntang Syria. Dumaan sila sa Efeso at pumasok si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila. Kinausap nila si Pablo na manatili muna roon sa kanila pero ayaw ni Pablo. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanila, "Kung loloobin ng Diyos, babalik ako rito." Iniwan ni Pablo ang mag-asawang Priscilla at Aquila sa Efeso at bumiyahe siya papuntang Syria. Pagdating niya sa Caesarea, pumunta siya sa Jerusalem at dinalaw ang iglesia at saka tumuloy sa Antioch. Hindi siya nagtagal doon. Umalis siya at inikot niya ang mga lugar na sakop ng Galacia at Phrygia at pinalakas niya ang pananampalataya ng mga tagasunod ni Jesus doon. Bakit kaya ayaw manatili ni Pablo sa Efeso? Ano naman kaya ang panata niya na natupad bago siya magpagupit ng buhok? Sa ating pagbabasa at pag-aaral, alam nating ang lahat ng bagay ay may kadahilanan. Hindi man natin nalalaman kung ano ang mga dahilang ito, magtiwala lamang tayo sa Diyos Ama na kung ano ang Kanyang itinakda, ang siyang mangyayari. Makakasiguro tayong ito ay mabuti para sa ating mga tagasunod ni Jesus. Alam nating may aklat ng Efeso sa salita ng Diyos at atin itong pag-aaralan pagdating ng panahon. Pero sa ngayon, sapat na nating malaman na dumaan ng sandali si Pablo sa bayan ng Efeso kasama nina Aquila at Priscilla. Tingnan ulit natin ang mapa upang masundan natin ang kanilang paglalakbay. Sundin ulit natin ang asul na linya. Mula sa Corinto, tumuloy sila sa katabing bayan ng Cencrea. Pagkatapos, tumuloy sila sa bayan ng Efeso. Mula doon, bumaybay sila sa mga ilang bayan hanggang sa nakapaglayag sila pabalik sa Caesarea. Galing Caesarea, nanatili sila sa Jerusalem at pagkatapos ay tumuloy na sina Pablo sa bayan ng Antioch sa Syria. Basahin natin. Ang pagtuturo ni Apolos sa Efeso. Samantala, dumating sa Efeso ang isang Hudyong taga-Alexandria. Ang kanyang pangalan ay Apolos. Mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. Masipag siyang mangaral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Jesus. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Hindi siya natatakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo. Nang marinig ni Priscilla at Aquila ang kanyang itinuturo, inimbitahan nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila ng mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. At nang magpasya si Apolos na pumunta sa Akaya, tinulungan siya ng mga mananampalataya sa Efeso. Sumulat sila sa mga tagasunod ni Jesus sa Akaya na tanggapin nila si Apolos. Pagdating niya roon, malaki ang naitulong niya sa mga naging mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. At tinalo niya ng husto ang mga Hudyo
sa kanilang mga diskusyon sa harap ng madla. Pinatunayan sa kanila mula sa kasulatan na si Jesus ang Kristo. Napakahalaga na tama ang pagtuturo ng mga tagasunod ni Jesus sa mga tao. Sa halimbawa ni Apolos, mayroong kakulangan ang kanyang kaalaman at di niya itinuturo ang pagbabautismo ng banal na espiritu. Paano naman kaya ito nangyari ganong may nagturo naman sa kanya sa pamamaraan ng Panginoon? Narito kapatid ang panganib sa pagtuturo na hindi man mali, ngunit kulang naman. Iisa kasi ang kalalabasan kung ganon, na malilito ang mga tao at pagmumulan lamang ito ng di pagkakaunawaan. Mapupunta ito sa pag-aaway at pagtutunggali. Naaalala mo ba kapatid nang magkaroon ng tanong ukol sa pagtutuli? Lumapit pa sila kay Pedro sa Jerusalem para mabigyang linaw ito. Mahalaga para sa mga tagasunod na iisa ang ating Panginoon, na iisa ang ating paniniwala, na iisa ang ating paraan para sa kaligtasan. At ipinapakita dito kung ano ang dapat nating gawin kung ang isang kapatid kay Hesukristo ay may pagkukulang sa kaalaman. Kailangan natin silang turuan ng tama, nang sa ganun ay tama rin ang kanilang maituturo sa iba. At kung titingnan naman natin ang pag-uugali ni Apolos, nagpakumbaba siyang tanggapin ang kanyang kakulangan sa kanyang kaalaman. Kaya naman madali siyang naturuan. Sa ganitong paraan, tinanggap siya ng mga naniniwala. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang mga halimbawa ni Aquila at Priscilla at ni Apolos ay tularan natin. At sa kanilang halimbawa, ang iglesia ay lumalakas at tumitibay. Hindi sa lahat ng panahon ay tayo ang nagtuturo. Paminsan din, tayo naman ang tinuturuan. Tandaan natin kapatid, na wala tayong kaalaman na hindi ibinigay lamang sa atin. Lahat ng kaalamang ito ay biyaya ng Diyos. At kung ito ay biyaya na ibinigay sa atin, dapat lang na malugod din nating ibigay at ipamahagi ito sa iba. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 18 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.